Good morning po sa ating lahat. Isang araw ng Huwebes muli. At para sa ating morning devotion, tayo po ay nasa Proverbs 16, verses 12 to 22. So we will focus on Proverbs 16, 12 to 15 at pwede natin pamagatang itong pamantayan ng Diyos para sa pamumuno. God's standard for leadership. Okay, so ano ang pamantayan ng Diyos para isang effective na leader? Okay, nga. Pamantayan ng Diyos para sa pamumuno. Kawikaan Kapitulo 16, 16, talataang 12 hanggang 15. Pag-usapan po natin at umpisa natin sa 12. Ang sabi po roon, kung may mga Bible po kayo, samahan nyo ako. Basahin natin 16:12 ng Proverbs. Kasuklam-suklam sa mga hari ang paggawa ng masama, pagkat sa katarungan matatag ang kanilang pamumuno. So anong unang sinabi? Kasuklam-suklam sa mga hari ang paggawa ng masama. Ito ay paalaala muli sa atin na ang tunay na pamumuno ay nakaugat, founded sa katarungan at katuwiran. Yung good governance or leadership ay ang foundation nito ay yung righteousness. So kung ang leader ay nagpapabaya o tinotolerate o nag-commit ng evil, nasisira ang tiwala at dangal ng kanyang pamumuno. Ang credibility ng kanyang governance ay medyo alanganin, at madalas natin itong nakikita sa ating mga government leaders, pag pumasok na yung mga self-interest, self-agenda, yung when it comes sa kanilang mga tinatawag na quote-unquote na ginagawa, especially sa corruption, so nagkakaroon ng paggawa ng masama. So, ganun din sa ating sphere, sa loob ng ating tahanan, sa ating trabaho, sa ating ministeryo, na kailangan din natin mamuno ng may integrity. Kasi nga po, ang pamumuno ng makadiyos ay nakapagbibigay ng mabuting halimbawa. At yun nga po, nagsusustain ng lasting influence, especially doon sa sphere ng ating influence sa ating pamilya, sa ating trabaho at sa ating ministry. So mamuno po ng may katuwiran, at yun nga po, at may mabuting example, lead with integrity. Ito po yung sinasabi sa atin ng verse 12 ng chapter 16 ng Proverbs. 18 po, basahin natin. Kinalulugdan ng hari ang taong tapat magsalita, at iniibig ang taong matuwid ang salita. Okay? So kinalulugdan at iniibig ang mga taong tapat at matuwid magsalita. So bilang isang leader, pinapahalagan ang matuwid at tapat na payo. Hindi lang basta nagsasabi o nagbibigay ng mga instruction and direction. Ang isang leader din ay nakikinig sa sinasabi natin kanyang mga tao. At yun nga po, ang mahalaga para sa ating Diyos ay especially sa ating Diyos, pagsasalita ng totoo. Kahit ito ay sabihin natin inconvenient o risky, what is important, we need to speak the truth, mahirap man o medyo delikado, kailangan tayong magsalita ng totoo. At ganun din, pwede rin tayo makinig
ng mga payo na matuwid at tapat. So, anong sinasabi po para sa atin dito? Magsalita po ng may katapatan at kababaang loob. No? Katulad ng kanina sinabi natin na saan natin ito maaring gawin sa ating pamilya, sa simbahan, sa trabaho, sa ating mga relasyon sa mga tao. No? Magsabi ng totoo, ngunit may pag-ibig, sabi nga sa Ephesians 4:15, speak truth in love. No? Kung tayo ay nasaan man, no? Magsalita tayo ng katotohanan ng may pag-ibig at may biyaya ng Diyos. So maging tapat sa ating mga pananalita at magsalita ng may katotohanan pero may paggalang at pag-ibig. In verse 14, ang sabi po roon, ang puot ng hari ay parang sugo ng kamatayan, ngunit napapawi ito ng taong marunong. Ang puot ng hari ay parang sugo ng kamatayan. Kasi nga po, ang maling paggamit ng kapangyarihan ay mapanganib. Okay? Mapanganib na pag ito ay na-misuse ng isang leader. Ngunit ang taong may karunungan ay kayang-kayang humupa ng galit at magligtas ng buhay. Kaya nga po, na para hindi mag-de-escalate, no, yung conflict at magkaroon ng pagligtas ng buhay, ay hayaan natin ang karunungan ang humupa ng galit. Mag-isip, no? Kaya nga po sa oras ng mga tension o mainit na sitwasyon, huwag magpadalos-dalos, maging mahinahon at may pangunawa, calm and discernment, no? Kaya nga po magpakita ng karunungan, magpakita ng kaunawaan, kapayapaan pag merong sigalot o conflict, no? Instead of reacting, we need to listen, learn to listen, understand, at yun nga po mag-respond with grace. Okay? Upang nang sa ganun ay makita natin na mapawi ang galit, mapawi ang tensyon sa pamamaraan na gusto ng ating Panginoong Diyos. Verse 15, ang ngiti ng hari ay may dulot na buhay, ang kanyang pagpapala ay parang ulap na may datlang ulan. No? Sa totoo lang, after ng ilang araw na tayo ay maulan, ngayon sobrang init naman, no? Nag-aantay tayong umulan para medyo guminhawa ang panahon, pakiramdam. So ganun talaga, no? Katulad ito ng ngiti daw ng hari, na kahit na mainit, no, ay parang ulap na may dalang ulan. So tulad ng ulan sa tag-araw, ang pabor ng isang leader ay nagdudulot ng ginhawa. Pero higit sa lahat, siyempre po, ang pabor ng Diyos ang tunay na nagpapalago ng buhay. So wag lang natin bilang isang leader, wag po natin hangarin na papuri lang ng tao ang gusto natin. Higit sa lahat po, no, hangarin natin yung pabor at kalooban ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. At yun nga po, itoon ang buhay sa Diyos. Higit sa pagsunod sa tao, sikapin na mapasaya at sumunod sa ating Panginoong Diyos. Pursue God's favor, no? More than impressing people, we need to please God, sabi nga, with our heart, with our wisdom, with our words, and with our action. So sa isang mundong puno ng kaguluhan, lalo kahapon, kung nanonood kayo ng live na session ng Senado, medyo napanood ko,
no, patungkol sa pag-archive nung impeachment ni VP. Nagkaroon na naman sila ng mga dialogue and discussion, kaya talagang magulo ang mundo, no? May mga pansariling ambisyon. Hinahanap ng Diyos ang mga taong namumuno at mamumuno ng tapat, magsasalita ng may katotohanan at hatol ng may karunungan. Kaya nga po, bilang mga anak ng Diyos, in some ways tayo po ay namumuno, no? Doon sa space na sinabi natin, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating church, sa simbahan, sa ating mga ministry. Makita po natin dito sa Proverbs 16:12 to 15, ano yung God's standards for leadership, upang nang sa ganun ay yun nga po, maging alaala sa atin, paalala sa atin na ang pamumuno sa mata ng Diyos ay may katarungan, no? Nakaugat sa katarungan. Ang pamumuno sa harap ng Diyos ay may katapatan sa papagsalita, okay? At may pagmamahal sa matuwid at tapat magpayo. At yun nga po ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay patuloy tayo na mamuno ng may tamang paggamit sa kapangyarihan, no? At huwag magpadalos-dalos sa ating mga desisyon, sa ating mga sitwasyon, at patuloy na maging kalmado at magkaroon ng discernment. At higit sa lahat, mamuno na hingin ang pabor ng Diyos, ma-please ang Panginoon, hindi lang ng tao, upang makita natin na tunay na ang ating pamumuno ay ito ay cover ng ating Panginoon. So yun lang po ang gusto kong iiwan sa ating lahat. Sabi ko nga, by default, we are all leaders sa ating family, sa ating mga work, sa ating ministry. Makita natin ito ayon doon sa pamantayan ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli, dakilang Diyos, marami pong salamat sa paalalang ito ng iyong mga salita na matatagpuan sa Proverbs 16:12 to 15, na ang kalagahan ng leadership ay ayon sa iyong pamantayan. Lord, muli, mayroong mga kaguluhan sa anong bansa, sa mga leaders namin, Panginoon, sa mga ibang bansa na nagkakaroon ng kaguluhan. Lord, maintindihan nila nawa na ang kanilang leadership na ito at ang kanilang authority ay galing sa iyo at walang ibang makapagbibigay ng tamang mga desisyon kundi ikaw lamang, kung amin lamang sisikapin na laging tumawag sa iyo, humingi ng tulong, at higit sa lahat magdesisyon na kasama ka. Kaya Lord, marami pong salamat at tunay na magagamit ito sa aming decision making, na ang iyong karunungan ang tunay naming hahanapin upang hindi namin ma-misuse, Panginoon, yung authority na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po, aming Diyos. Pinupuri ka namin sa umagang ito at patuloy na pupurihin dahil alam namin sasamahan mo kami sa buong maghapon na ito. Tunay, Panginoon, ang iyong karunungan ang aming dadalhin sa lahat ng aming gagawin sa maghapong ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos nagmamahal sa Kanya ay magsabi po ng Amen, Amen, and Amen. At muli, magkita-kita po tayo mamayang gabi, mga kapatid, sa ating life group, no? Pag-usapan natin muli yung libro ng discipleship na ating tinatakel na series, no? Dito po natin makikita ang mga shifting when it comes sa isang iglesia na tunay na ginagamit ng Diyos upang maging disciple-making church. Yan po. Mamaya pong gabi, 7:30, magkita-kita tayo. Tunay na ang pagpapala ng Diyos, hindi lang ngayong umaga, hanggang gabi, no? Tayo ay makakaranas ng pagpapala
na galing sa Kanya. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at patuloy na mabuhay ng may karunungan galing sa ating Panginoong Diyos.